Her jealousy has already reached her limit. Tumikim ang kanyang ama habang siya hindi napigilan ang pagdabog na tumayo. Pupunta lang ako sa restroom. Pagdating niya sa restroom ay itinukod niya ang dalawang kamay sa sink at maring pumikit at inis na siya at parang sasabog na siya. Gusto niya nang kalmutin ang mukha ni Almira para kasing sinasadya nitong inasal kanina. Aware siguro to kung sino siya sa buhay ni Adonis kaya animo inaasar siya nito. Huminga siya na malalim para kalmahin ang kanyang sarili bago siya magmulat ng mata at binuksan ang faucet para maghugas ng kanyang kamay. Napatingin siya sa may pinto nang bumukas iyon at pumasok din si Amira. Pinatay ang faucet at hinanap niya ito. Ngumiti lang to sa kanya at lumapit din sa sink pero hinarang niya ito. Yes, naningkit ang mata niya nang ngumiti pa to na matamis sa kanya. Sexy Terry? Maring ulit niya sa sinabi nito kanina. Sa totoo lang gusto niyang hilahin ang buhok nito at burahin ang ngiti sa labi nito. Why? Look at me. Hindi ba ako sexy? Inosenteng tanong dito at niyuko pa ang sarili bago hinaplos ang braso niya. Mabilis umiwas siya at matalim itong tiningnan. Sang banda ka sexy? Kasi totoo lang para kang kawayan sa diretsong katawan mo. Wala man lang kurba. Maldita ang asik niya. Hinaplos pa ni Almira ang makurbang bewang nito at lalo pang tinamisan ang pangiti nito. Mahilig ako sa sports, lalo na sa motor racing. Kaya ganito kaganda ang katawan ko. Ikaw, mahilig ka rin ba sa sports at nag-exercise ka ba? Mahilig kasi si Adonis sa mga sports simula pa noon. Palagi kaming sabay pumupunta sa gym o kaya tumatakbo sa umaga. Kumuyom ang kamao niya tumugot ng marahas na hininga sa pagpipigil singhalan ito. Kapag pinipigilan mong mabisit, lalong bibigat ang dibdib mo. Anito at nilangpasan na siya. Naghugas to ng kamay at bago lumabas ng restroom ay nilinga siya nito at ngumiti. Nagpapadyak siya sa ines nang mawala na ito. Adonis, sumanda ka talaga sa akin. Gigil na anas niya. Noon, ha? Kahit pamatagal sila magkakilala, siya pa rin naman ang mahal ng binata. Sakay na sina Adonis at Amira sa kotse pabalik sa office niya. Napapailing siya sa nakitang pagbungis-ngis ng pinsan niya. Mukhang siyang-siya ito sa ginawang kalokohan at pangiinis kay Hazel. Di niya sinaway ito kanina sapagkat gusto niyang makita ang reaksyon ng dalaga. Kung paano nito pakikitunguhan ng kanyang pinsan at nang makita niya ang pilit nitong tinatagong inis at selos ay pinigilan niyang mapangiti. Parang sasakma rin kasi nito ng tingin si Amira. Katunayan nagulat din siya na makita niya ito. Dahil sinabi niya sa magulang nitong wag sabihan ang tungkol sa pagiging owner niya ng Levanter. Pero ito't sinama pa rin pala sa lunch nila. Di naman siya galit sa ama nito. Mas nang ibabaw ang tuwa dahil ito nagawa niyang makuha muli ito. Madali lang naman napuntahan niya ito sa Los Angeles pero nirerespeto pa rin niya ang sinabi nito. Pero ngayong ito mismong sumulpot sa harapan niya, mas gumaan pa ang loob niya. Kung di lang niya naisip kanina na nasa public place sila, hinila niya na ang dalaga at mahigpit tong niyakap. Wala siyang pake kahit nakaharap ang ama nito, pero ayaw lang niyang makunan sila ng litrato at may lagay sa tabloid. Dahil alam niya na may kamerang nakasunod sa kanila, pagpasok pa lamang nila ng lobby ng Levanter Hotel. Kung ipapakilala man siya sa publiko ng dalaga ay yon ang araw mismo ng kasal nila. Kuya, seryoso ng mukhang tawag ni Amira sa kanya. Tingnan niya ito at nakita niya ang hawak itong cellphone na nakaharap ang screen sa kanya. He is right. Dahil nasa scoop ngayon tungkol sa pribadong buhay niya ay ang larawan nila habang kumakain ng lunch kanina. Everyone is speculating who is he having lunch with. Lalo na't kuhang-kuhang mukha ni Hazel nang halikan niya ito sa pisngi kanina. Don't mind it. Basta't hindi makakasira sa personal life ko, di ako gagawa ng hakbang na ikasisira ng agency nila. Kaswal na tura niya. Anong gagawin mo? Sa naunang nilabas nila tungkol kay Savannah. Umani ng samutsaring espekulasyon na ikaw ang dahilan ng paghihiwalay ng asawa niya. Though wala namang negatibong komento tungkol sa'yo dahil ikaw naman ang dating kasintahan niya. Pero narito si Hazel at kapag nabasa niya, baka lalo pa magkaroon kayo ng misunderstanding. She said worriedly, sinabi mo kasi na wag natin pansinin pero I already talked to Savannah and told her to stop messing with my life. Also, if I react to that nonsense issue, it will only get bigger. I am not a celebrity, Almira. I'm a businessman. Mas malaki ang perang makukuha ko sa kumpanya ko kesa ang magpa-interview para lang may mailagay sila sa magazine nila. Wika niya. Ngumiti to tumilig sa kanya. Kaya idol kita, kuya eh. Pinitik niya ang noon nito kaya lumabi ito.
Pupuntahan ko si Hazel mamaya, kaya't bumalik ka ng bulaklak na dadalhin ko? Utos niya. Anong bulaklak ang bibilhin ko? Roses? Ano ba ang mas magandang ibigay ko? Stargazer lilies, kuya. I miss you ang meaning nun. Suggestion nito. Kung ganon yan ang bibilhin mo, sang-ayon niya. Gusto niyang surpresahin ng dalaga mamaya. Alam na niya kung anong numero ng room nito dahil sinabi yon ng ama nito pagkatapos humingi ng tawad sa pag-alis ni Hazel nang walang paalam. Hindi siya nagpalit dahil alam niyang naiinis ang dalaga, lalo pat naasar lalo sa pinsan niya. But at least he saw how she reacted and he felt like he was over the moon when he saw how jealous she was. 6:00 ng hapon ang dalhin ni Almira ang bulaklak na binili nito sa kanyang penthouse. Katatapos lang niyang naligo at nakapagpalit ng damit. Inutusan ko pa talaga na gandahan nilang arrangement ng bouquet para mas lalong mahulog sa'yo si Hazel. Mapanoksong bigkas ng pinsan. Tiningnan niya ang bouquet ng bulaklak at satisfied na tumango siya. Thank you, Amira. Wala akong reward sa pagtulong sa'yo na pumili ng bulaklak. Biro nito. None. So stingy. Bulalas nito pero inignora lamang niya ito. Inayos niya ang coat niya at ganun din ang korbata niya. Pagkatapos kinuha ang bouquet at naglakad. Ilak mo ang pinto kung aalis ka. Saad niya at tumabas ng penthouse. Sumakay siya sa lift. May iba pang empleyado niyang nag-overtime kaya't meron pa ring sumakay. Nagulat sila na makita siya lalo na't may hawak siyang bulaklak. Pero sa pamamagitan ng malamig na tingin niya, agad silang tumuwid ng tayo at nagbawi ng tingin. Huminto hanggang sa underground floor ang lift at dito siya lumabas. Hawak pa rin ang bouquet na lumapit siya sa kanyang kotse. Maingat na nilagay niya sa passenger seat ang lilies bago sumakay sa driver's side. Pinandar niya ito at maya-maya lamang ay nagmamaneho na siya papunta sa Levanter Hotel. Malapit lang yon kahit wala pang 30 minuto nakarating na siya roon at pinarada sa parking lot ang kotse. Na makita siyang nakatoka sa front desk ay pumasok at tarantang lumapit to sa kanya para bumati. Magandang gabi, young master. Magalang na bati nito. Pero napapatingin to sa bulaklak na hawak niya. Tinawaan niya to at sumakay sa elevator. Habang umaakit ang lift sa floor kung nasa ng room ng dalaga, tinignan niyang hawak na bulaklak bago inamoy ito. The corner of his lips curved a bit. Matagal na panahon na since nagbigay ulit siya ng bulaklak sa isang babae. Nang huminto ang lift, lumabas na siya at binigtas ang mahabang hallway papunta sa inookupang room ni Hazel. Kumatok siya sa pinto at ilang minuto lang bumukas na iyon. Nanlaki ang mata ni Hazel na makita siya. Napanganga to kaya't napangiti na siya. Tinaas ang hawak na bulaklak at nilapit niya sa dalaga. Di pa rin to nagre-react at tuloy lang nakatingin lamang sa mukha niya. Flowers for you, babe. Anas niya para matauhan to, ngunit nanatiling tulala pa rin. Kaya naman humakbang siya papalapit at yumuko sabay halik sa noo, sulok ng labi nito. Totoo ka. Bulalas nito kaya umarko ang kilay niya. You think I'm just your imagination? Tumango ito bago malawak na napangiti. Parang nakalimutan na nito ang naging usapan nila noon bago sila nagkahiwalay. Kinuha nito ang bulaklak at inamoy iyon bago siya pinapasok. Thank you for this. Naupo siya sa sofa habang ito ay nilagay sa mesa ang bulaklak. Nang humarap ito, lumabito sa kanya. Kahit sinabi ko na maghiwalay muna tayo, hindi naman ibig sabihin nun, pwede ka nang pumatol sa iba. Ang sinabi ko ay ang tungkol kay Savannah ang ayusin mo. Nito. Amira is my cousin. Saad niya kaya umawang ang labi nito. Bakit ganun ang inasal niya kanina? Come here. Umupo naman to sa tabi niya kaya mahigpit na niyakap niya ito. Gusto ka lamang niyang asarin? Umirap to kaya't para aluin, hinilikan niya to sa pisngi. Paano naman yung nakita kong interview ni Savannah? Bakit parang di mo inaasikaso? You're living it just like that? May mas magandang paraan para masagot ang mga katanungan nila. Kung ako ba talaga ang dahilan o hindi? Anas niya. At ano naman yon? Forgive me and marry me? Bulong niya. Bigla itong kumawala sa pagkakayakap niya rito at mariin na tumitig sa kanya. Samandal naman siya at pinanood ang pabago-bagong reaksyon nito. Okay, pinapatawad na kita pero you don't want to marry me? Pinalungkot niya ang kanyang boses kaya't napakagatlabi ito. I still want to help my parents. I really want to marry you, Adonis. Dahil ito ang talagang pangarap ko nung nasa mountain province pa tayo. Pero gusto kong kahit ngayon lang ipakita ko na importante sila sa buhay ko. It's okay, babe. Naiintindihan naman kita. Pinisil niya ang kamay nito. But distance relationships are not good for my heart.
They're always a way to help them. Tinuro niya ang cellphone sa mesa at ang laptop nitong nakabukas. Nakita nga nagtatrabaho nga ito. Remember when I'm still in the mountain province? Yan ang ginagamit ko para magtrabaho. Pero iba sa'yo dahil ikaw ang may-ari ng kumpanya. Habang ako gusto ko naroon ako para maging hands-on ako sa nangyayari sa pabrika, giit niya. Naglalambing na niyakap niya ito. Kahit di ka magtrabaho, ibibigay ko pa rin ang karangyaan sa'yo. Tinapik nito ang kamay niya at pinanlakihan siya ng mata. Maximus, hindi mo ba narinig ang sinasabi ko? Gusto kong patunayan din sa'yo na hindi ako pampered princess na inaakala mo. Well, nasabi ko yun na hindi pa kita mahal. Ngunit ngayon gusto kong gawin din ang ginawang pag-aalaga sa'yo ng magulang mo. Adonis. Natatawang sumuko na siya at niyakap na lamang ito. She really missed her so much. Nang tumingalato sa kanya, agad na humaba ang mukha niya at hinuli ang labi nito. Nagsalo sila sa isang mainit at nakakalusaw na halik. Nagsimulang uminit ang buong paligid nang biglang may kumatok sa pinto. Di na sila titigil kung di lang naulit yon. Nagpaprotestang bumuntong hininga siya at binitawan na to para pagbuksan ng kumakatok. Kunot ng noong binuksan ni Hazel ang pinto at lalo siyang nagtaka na makitang walang tao doon. Akbang isasara sana niya ito pero may nahagip ang mata niya na note at nakadikit sa pinto. Inabot niya ito at binasa nakasulat doon. Para lang lumaki ang mata niya. Di siya makapaniwala sa kanyang nabasa. Nagmamadaling pumasok siya sa loob at diretsong inayos sa mga gamit niya. Ang nagtatakang si Adonis mabilis pinigilan siya, pero pumalag siya at sinuksok sa bag ang damit niya. Gusto niyang bilisan ang pagkilos dahil baka makalis na ang kanyang ama at di niya ito maabutan. Ang nakasulat kasi sa note ay nagpapaalam ang daddy niya na babalik na ito nang di siya kasama. Di niya maintindihan kung ba't ganito ang ginawa ng ama niya. What's wrong? Tanong ni Adonis at tinawakan ng kamay niya. Tinabig niya ang kamay nito at hinarap niya ito. You knew, don't you? Ako sa niya sa binata. Alam mo na ngayong gabi ang balik ni Daddy sa Los Angeles at kaya ka biglang sumulpot dito para pigilan ako? Labora ang ngiti nito at sumeryoso. What? Why would I do that? Noong sinabi mo na maghiwalay tayo, nirespeto ko yun. Kung gusto mong umuwi, hindi kita pipigilan. Handa ako maghintay na akong piliin mo naman pag nasa maayos ng takbo ang business ninyo. Dahil naiintindihan ko ang punto mo na gusto mong tulungan ng parents mo. I've always been a patient man since we started dating. Umatras to kaya't nahimasmasan siya. Bakit nga ba niya sinisisi to? Paano kung plano to ng kanyang ama? Adonis, I thought kasi... Tumunok siya dahil di niya alam kung anong kanyang sasabihin. Kanina lang kasi yon ang napag-usapan nilang dalawa. Nakita niyang hinugot itong cellphone at may tinawagan to at bago pa niya mahulaan kung bakit, narinig niyang inutos ito sa kanyang secretary. Amira, book me a ticket. Saad agad nito. Los Angeles. Pinatay na nito ang tawag at seryosong tumingin sa kanya. Naninikip ang dibdib niya na sa pangalawang pagkakataon ito na naman ang kumuha ng ticket niya pa uwi. Tapos ito pa at kita niyang sakit na dumaan sa mata nito. I won't hold you back, Hazel, but I think hindi kita may ahatid sa airport sa pagkakataong to because it was so hard for me when I did the last time. Gustong gusto kitang pigilan noon na umalis pero nisip ko yun ang nais mong gawin. Maybe mas maganda kung maghiwalay na nga lang tayo para di ako maasang darating ang araw na magkakabalikan pa tayo. Alam ko na nasaktan kita at masaya ako sa sinabi mong napatawad mo ko. Pero siguro hindi mo pa nakakalimutan ang pagsisinungaling ko sa'yo tungkol sa pagkatao ko. At yung masasakit na paratang ko. Akala ko ba naiintindihan mo ko? Tanong niya. Bakit naungkat na naman ang tungkol dyan? Yes, ngunit nang makita kong reaksyon mo kanina, na parang di ka na makapaghintay sundan ng daddy mo na pag-isip-isip ko na siguro, ito ang mas tamang gawin natin. Mabibigay mo lahat ng konsentrasyon at atensyon mo sa business ninyo. I would like to formally break up with you, Hazel. Mababa ang tonong saan nito. May luhang tumulot sa mata niya nang marinig iyon. Hindi niya inaasahan na dahil sa reaksyon niya ay magdedesisyon ito na tapusin ang lahat sa kanila. Tumalikod to at akmang aalis nang mabilis kumilos siya at niyakap ito sa likod. Sumubsob siya sa likod nito habang humihigbi. Ayaw naman niyang tuluyan ng maghiwalay silang dalawa. Nagawa lang niyang sabihin noon dahil may tiwala siyang hindi maghahanap ng iba si Adonis. Naramdaman niyang siya ang mahal nito at hindi ang Savannah na yon. Nasabi lang niyang magkalayo muna sila para sa sunod na maghaharap sila. Katulad ngayon ay parang nagsimula sila ng bagong encounter. Iyon kapag nagkaharap na sila ay hindi lang ito si Adonis na nagtago sa Mountain Province, kundi ito na si Maximus. Ang totoong to bago masawi ang pag-ibig.
Pero masakit din sa akin na kahit ang daddy mo nang naghatid sa'yo pabalik sa piling ko, ito't nagkukumahog ka pa rin na sundan siya. Ani Adonis? Nakatanggap ako ng text habang binubuksan mo ang pinto kanina at sinabi niyang sinadya niya talagang isama ka para maibalik ang ngiti sa mata mo na kahit di mo ako ipakilala sa kanila bilang kasintahan mo, alam nilang ako ang laman ng puso mo. Ang hatid ka niya sa akin, tanda na binibigay na niya ang kamay mo sa akin. Pero kung gusto mong bumalik, hindi ako kukontra sa desisyon mo. Go back! Humigpit ang kamay niyang nakayakap dito. At sa muffled na tinig, sinabi niyang, hindi ako babalik, Adonis. Inalis ito ang pagkakayakap niya at humarap sa kanya. Tiningala niya ito. Sorry kung naisip ko agad na may kinalaman ka rito. Nagulat kasi ako na iwan ako ni daddy dito. Hindi ko inaasahan na gagawin niya ito. Guilty at mahinang tulad niya. Inawakan niya rin ang kamay ko at tinaas bago hinalikan ang likod nun. Alam niyang nasaktan niya ang binata dahil sa ginawa niya. Dito sumagot bagkos binawi ang kamay. She trembled and tried to hold his hand again but he easily avoided it. He stared at her intently as he retreated. Her face cracked and tears started to flow from her eyes. She felt a piercing pain stabbing her heart when he turned his back on her and started walking towards the door. Gusto niya itong habulin pero animo dumikit ang paa niya sa sahig at di siya makakilos. Di niya akalalang gantong kikilos ito at basta na lamang umalis. At nang tuluyang sumara ang pinto, sumalampak siya ng upo habang umiiyak. Naiinis sa sinabunutan niya ang kanyang buhok. Kung di siya dapat na kumilos ng ganon ay hindi magdesisyon si Adonis na putulin ang lahat na meron sa kanya. Umiiyak pa rin siya nang biglang bumukas muli ang pinto. Mabilis na nagangat siya ng mukha at na makita niya si Amira ngumiti ito. Lumapit ito at inalalayan siyang tumayo. Nakanda na bang mga gamit mo? I am not going. Madiing wika niya. Pero kinuha ni Amira ang luggage niya na hindi pa niya nasizipper at sinara iyon. Pagkatapos sinila iyon palapit sa kanya. Naintindihan mo ba ang sinasabi ko? Nag-i-hysteria ang angel niya rito. Pero ito ang utos ni kuya sa akin, ihatid kita. Giit din ito. Isa pa, pina-check out ka niya rito. Kahit labag sa kalooban niya, sumunod siya kay Amira. At habang sakay sila ng elevator, panay ang pagturo ng kanyang luha. Wala siyang pakialam kahit may sumakay ng ibang elevator at pinagtitinginan siya. Parang gusto niya nang umawa at isigaw ang iyak niya pero tinutop lang niya ang kanyang bibig. Tahimik lang din si Amira at sumusulyap lang sa kanya tapos ngingiti ito. Ngalingaling kalmutin niya ang mukha nito dahil sa inis. Nagagawa pa talaga siya nitong pagtawanan kahit na ito at umiiyak pa siya. At nang muling tumingin sa kanya umarkong kilin nito, di niya nang pikilang magmaldita rito. And you're really laughing at my predicament? She hissed. Nag-iwas to ng tingin kaya't pinunasan niya ang kanyang pisngi. Nang huminto ang elevator, di niya pinansin kung saang floor sila. At basta na lang nagpahila kay Almira nang lumabas ito. Nakayuko pa rin siya habang umiiyak kahit nang huminto ang dalaga, huminto rin siya at nagangat ng mukha. Sa kanya natanto na ang dilim ng paligid. Umurong ang luha at agad kinapa si Amira sa tabi niya pero wala siyang nahawakan. Nagpalingaling nga siya pero wala siyang makita kaya di niya sinubukang umalis sa kanyang kinatatayuan. She stood still as she waited for Amira to grab her hand. Ngunit napakistot siya at nasilaw nang biglang may tumutok na ilaw sa kanya. Kaya't sa banda lamang niya maliwanag. Hazel! Napakurap siya na marinig ang boses ni Adonis. Sinubukan niyang hanapin to pero hindi niya to makita. Do you even know how beautiful you are right now? The most gorgeous woman I meet, maliban sa aking ina. He chuckled. Baby, wipe your tears, please. My heart is aching seeing you cry. Sa halip punasan ng luha niya, mas lalo pang namalisbis ang luha niya. She was stunned at the change of events. Just a while ago, she's crying her heart out, but then she's here, hearing him complimenting her in the dark. She heard him sighed. Amira, can you give her a hanky, please? His voice was full of remorse, na parang nagsisi ito na pinapaiyak na naman siya nito. Nakita niyang isang anino na lumapit sa kanya at binigay ang panyo. Nang abutin na yon, napahikbi siya. She was so bewildered that she did not wipe her tears. She only stared where Adonis' voice came from. She is very eager to see him, ngunit hadlang lang kadiliman para makita niya ito. I know, baby. I know you want to see me right now, but bear with me first. I also want to wrap you tightly in my arms, baby. His voice was so soft and mellow. Napakagatlabi siya at tumango. Di niya alam kung anong pakulo ng lalaking to pero gusto niyang marinig at malaman ang mga sasabihin nito. At gusto niyang itanim sa utak lahat ng mga yon para kapag wala siyang ginagawa, babalikan niya. A memory that she will tell to her daughters and granddaughters. I love you, Hazel.